Magandang araw sa ating lahat at ako po si Jana Manel C. Gaza from CLF Malabon at ngayon ay nasa ika-50th na po tayo ng ating prayer and fasting for the nation at tayo ay nasa pagde-devotion na natin tungkol sa Book of Daniel. Bago po tayo magsimula po sa ating devotion ay humingi muna po tayo ng guidance sa Diyos. Hallelujah, Father God, we praise you, Jesus. We glorify your name, Panginoon. We thank you, Lord God, for your goodness in our lives, Panginoon. Sa mga nagdaang araw, Lord God, sa mga nagdaang panahon, Lord God, ay nanatili kang matapat at faithful sa amin, Lord God, na hindi mo kami pinabayaan, Father God, na kahit may mga shortcomings kami, Lord God, you remain the same, Panginoon, na Diyos na namin, Lord God, na mapagmahal, Lord God. And we thank you, Lord God, dahil narito kami ngayon, binigyan niyo kami ng pagkakataon upang makapag devotion, Father God, mapag-usapan, Lord God, tungkol sa Book of Daniel, Panginoon, kung saan tinatalakay ang iba't ibang issue, Lord God. Most especially, Lord God, for our pride, Panginoon, sa pagiging faithful ni Daniel na dapat naming manifest sa aming mga buhay, Lord God. Maging ang end times na tinalakay sa Daniel, Lord God. We thank you, Lord God, for the wisdom, Lord God, for the knowledge that you are giving to us, Panginoon. That's why patuloy namin ang pinagpapray, Lord God, for your continuous pouring out, Lord God, of wisdom sa amin, Lord God, for us to understand and to know more deeper at mas malawak pa naming maintindihan ang iyong mga salita, Lord God. We thank you, Jesus, and guide us, Lord God, for this time, Lord God, for our devotion, Father God. We glorify your name, we exalt your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. At ayan, tayo po ngayon ay nasa Daniel chapter 5 na po tayo. At before po natin siyang mas talakayin pa, hindi ko nababasahin yung buong chapter, but isa-summarize na natin, diba? So, dito sa chapter na to is tinalakay yung nagkaroon kasi ng feast or nagkaroon ng feast sa Babylon dahil sa pamumuno ni King Belshazzar. Kaya sila doon ganon, pero kasi nagkaroon sila ng fault wherein yung mga sacred na mga bagay like yung mga cups and anything na bagay doon sa kanila na sacred, kumbaga parang hindi nila dapat yun gamitin for that kind of feast, or hindi na, kumbaga inappropriate siya doon sa ginawa nila, 'di ba? Na parang kuyari ginamit nila yun pang inom-inom, mga ganon na hindi naman dapat at hindi nararapat. Ayan, yung mga bagay na galing sa temple ni God sa Jerusalem para uminom, 'di ba? At para kasi kumbaga niligal ni King Belshazzar yung pag praise sa mga idols or other gods na kaya yung mga rebulto, nagpagawa siya ng mga gano'n na inaalaw ngayon. And during that feast, ayun yung mga ginagawa nila, which is disrespect to God, diba? And during nung celebration nila, gano'n, nagkaroon ng sa wall, 'di ba, nag part sila doon, tapos biglang sa isang wall is merong kamay na lumitaw, tapos nagsulat siya doon na bigla na lang yung nag-appear mysteriously and hindi alam kung ano ba yun or kung ano ba yun. At of course, dahil dun sa nangyaring yun ay syempre natakot, nagulat, alam mo yun, na-frustrate, na-frightened yung si King Belshazzar, at pati lahat na rin ng mga tao na nandoon. Tapos, syempre nagpatawag siya, lahat ng mga matatalino, lahat na ng kilala niya na yung feeling niyang kayang ma-interpret kung ano ba yung sinusulat nung kamay na yun. At wala siyang, ayan, sabi, none of his wise men could explain yung message, 'di ba? Tas parang yung si King Belshazzar is nagpatawag siya ng mga enchanters, astrologers, and diviners. And ayun, sinabi niya kung sino yung makapag basa, makapag-explain
will be clothed in purple and have good chain placed around his neck, and he will made the third highest ruler in the kingdom. So, sabi, merong reward, diba? Tas lahat, ayun na, yung mga matatalino, pero wala nga. Tapos, yung queen, hearing the voices of the king and his nobles, came into the banquet hall. "May the king live forever," she said. "Don't be alarmed, don't look so pale. There is a man in your kingdom who has the spirit of the holy gods in him. In the time of your father, he was found to have insight and the intelligence and wisdom like that of the gods. Your father, King Nebuchadnezzar," diba yung nangyari sa mga previous chapters na si Daniel nga, kilala siya. Tapos sinabi siya ng queen na huwag kayong mag-alala dahil merong matalinong tao, blah blah blah. Tapos ayun, pinatawag si Daniel at eto na, let's discuss about the writings on the wall. So, si Daniel lang yung nakapag-explain kung ano ba yung nandoon, di ba? Kung ano ba yung nasa writings. Yun, pinatawag si Daniel, pero pero ang reply ni Daniel na parang, basta winelcome siya ng king, ganon. Tapos si Daniel, sinabi niya, "You may keep your gifts for yourself and give your words to someone else. Nevertheless, I will read the writing for the king and tell him what it means." So, ang nakalagay doon is Mene Mene Tekel Parsin. At in-interpret siya ni Daniel. First is yung Mene. Meaning ng Mene is God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Second is yung Tekel, you have been weighed on the scales and found wanting, or you found lacking. Peres or Parsin, kasi nakalagay doon, nakalagay is Parsin, but it can also be the word na Peres. Your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Tapos, that very night, Belshazzar was slain and Darius the Mede took over the kingdom at the age of 62. So, it means na, so, let's tackle about kung ano ba yung meron dun sa mga sinabi or in-explain ni Daniel, kung ano ba talaga yung meaning nun, diba? Though hindi naman siya ganun kalalim, but let's reflect on it, diba? Na, una, yung Mene, God has numbered your kingdom and will bring it to an end. Kumbaga, dahil doon sa ginagawa ni King Belshazzar na parang dinedisrespect niya yung mga sacred things na dapat is for the glorification lang ni Lord, diba? Na ginamit siya sa mga bagay sa mga bagay para i-praise yung other gods or other idols, at ginamit din siya pang inuman. Dito, pinapakita sa atin or pinaparealize sa atin na kahit alam mo na, napakaganda ng buhay natin, if mali naman yung ginagawa natin, God is reminding us that He is judging us. Kumbaga, ito yung reminder sa atin na wini-wait, tinitimbang yung mga bagay na ginagawa natin. Though we are in the age of, we are yung nabubuhay na tayo sa grace ni God, God is still the God of just, na kung saan hindi niya hinahayaan na itolerate tayo dun sa mga bagay na mali, diba? Kasi of course, kumbaga magulang natin kasi si Lord, na gusto niya na maging maayos tayo, na maayos yung buhay natin, and as a father, diba? Hindi mo hahayaan yung anak mo na mapariwara lang to try out things na alam mo namang ikakasama niya. And yung Tekel, you have been weighed and found lacking. Itong tatlong to, Daniel reminded Belshazzar how God humbled King Nebuchadnezzar for his pride, yet Belshazzar still disrespected God by the using of the holy vessels and honoring false God. So, ayun nga, diba? Sinabi na ni Daniel kung ano ba talaga yung nangyari kay King Nebuchadnezzar, pero nanatili pa rin siyang ganon. At
ayan yung naging judgment sa kanya. So, ayun, at ang gusto ko na lang iiwan sa atin is yung 4 things or 4 points na na-reflect ko sa chapter na to. First is pride leads to downfall. Dito sa mga early chapters ng Daniel, pakita dito yung mga king. Sila King Nebuchadnezzar, ito si King Belshazzar, kung na sila boastful sila, prideful sila, na ako gumawa nito, ako yung gumawa niyan, ako yung king, kumbaga ganon. Proud sila of what they have or kung ano man yung meron sila. But this chapters reminded us that pride leads to downfall. Sa pag-ignore ni Belshazzar kay God, celebrated himself kung saan parang glorify niya yung sarili niya, kung minok niya yung mga sacred things, and his kingdom fell in one night. Doon pinakita na yung pride natin, we're being boastful about everything that we did, everything na kuyari dito sa days natin, yung mga kuyari kapag nag-school ka, ako yung top 1, ako yung pinakamatalino, blah blah blah. You are honoring yourself sa mga nagtatrabaho, 'di ba? Na porket na ngayon yung parang naiangat ka ng position, parang supervisor ka na dyan, na you're so full of yourself, di ba? Na there will always be a time that God will humble us, that our pride will be crushed by God, kasi lumalaki yung ulo natin na hindi na natin nire-recognize and acknowledge yung gawa ni Lord. Hindi naman yun dahil sa atin lamang. Yes, it's because of our skills or anything, or yung lahat ng binigay mo, time, effort, yung skills mo. But still, all of it is coming from God. Ayun, pride leads to downfall. Second is, power is temporary. Diba? Ayun, na lahat ng bagay na, ayun nga, laging sinasabi paulit-ulit, lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo is temporary lamang. Likewise, sa power natin, sa power nung king na yon, ni King Belshazzar, kasi he is believing that his empire is untouchable. He thinks that siya yung pinakamalakas or everything, but God showed how fragile human power truly is. That tayo sa atin, lahat, pati ang mga nation ngayon, lahat ng mga presidente ngayon, lahat ng mga mayayaman, nagpapakamagaling ngayon, nire-remind tayo nito that power is temporary, wherein yung power na meron tayo, lahat ng yaman na meron tayo is in one night kayang bawiin ni Lord, na pinaparealize din sa atin sa ano na to. Ito maganda, but God showed how fragile human power truly is, kung saan yung power natin is kaarampot lang sa power, sa kayang gawin ni Lord, di ba? Na yung government, yung wealth, yung influence, yung status, di ba, can disappear instantly. What matters is humility, yung justice, and yung paggawa ng tama. Hindi yung pag-cling natin sa money, pag-cling natin sa power. Because all of it is temporary, di ba? Wala tayong magigain doon. Yes, magiging mayaman tayo, lahat ng gusto natin dito sa mundo magagawa natin. But what about our eternal life? Saan ka sa buong buhay, sa eternal, sa beyond sa life natin, 'di ba? Na saan ka pupulutin, 'di ba? Next point is arrogance blinds people to warnings. 'Di ba? Pagiging ignorante ni Belshazzar. Nandiyan na, baga, pinapakita na sinabi na ni Daniel, kinuwento na ni Daniel yung nangyari sa tatay niya. Pero patuloy pa din siya naging, parang ganito siya, no? Parang, wala naman yan, ito, ganyan, blah, blah, blah. Diba? Nakita na, kinuwento na sa kanya, sa tatay niya na, or kay King Nebuchadnezzar na,
ganito yung nangyari kay King Nebuchadnezzar, and he still refused to learn from it, 'di ba? At ma-apply din 'yon sa atin na kahit may warning na, hindi pa rin natin tinitignan, hindi pa rin natin ina-acknowledge na sinabi ng ganito yung gawin, hindi pa rin natin ginagawa. And same as sa mga nations, di ba? Marami ng mga lesson, marami ng mga tragedy, may mga yung pagbaha and everything, di ba? Pero patuloy pa rin tayo. For a specific na example, yung example sa atin sa mga sa pagbaha, 'di ba? Na for example, nagkaroon ng bagyo, tas tayong mga tao, yung mga corrupt politicians, 'di ba? Patuloy pa rin sila ng pag-cut ng trees sa Sierra Madre. Ayun na nga lang yung pinaka-shield natin, pati yung mga flood control, 'di ba? Ang dami ng signs, pero tayo patuloy pa rin tayo. Individuals ignore signs telling them to change until it's too late. 'Di ba? Many nations ignore history's lessons, na maraming nation sa atin na patuloy na ini-ignore kung ano na ba yung nangyari dati, 'di ba? Like hindi na tayo natututo. And ayun yung nire-reflect nito ring chapter na to. At yung ating last point is God can change any kingdom overnight. So, let's not take this literally na kingdom. For example, let's take an example doon sa mga plans natin. Let's say that ayun yung kingdom na tinatayo natin. Tinatayo natin yung maganda nating future, tinatayo natin yung plans natin for the future para sa mga sa mga anak natin, sa mga magiging anak natin, sa careers, sa education, sa bahay, sa lahat ng gusto nating gawin. Pero, 'di ba, na if God is not there, madali lang 'yon mabubuwag. Second example about dito sa God can change any kingdom overnight. Yung sa mga nations natin, 'di ba? Napakalalakas ng bawat bansa, 'di ba? Iba't ibang bansa nagpapalakasan, 'di ba? Ganon din dati. Pero who is at the top, 'di ba? Sino yung pinakamalakas? Sino yung all powerful na kayang pabagsakin lahat 'yan? Si God pa din. Na lahat ng bagay na ito is lahat ng power na meron tayo, lahat ng lakas na meron tayo, a powerful empire can fall in just a single evening. It reflects that God remains sovereign. Maraming bagay na napakalakas. Pero nire-remind tayo nito na kahit anong lakas niyan, kahit anong laki niyan, mas malaki at mas malakas pa din si Lord. Ayun lang, 'di ba, na maging huwag tayong matakot sa kung anong lakas dito sa mundo. Kasi mas malakas yung Diyos na meron tayo. Na dito pinapakita, many nations will reign, many kings will reign, but yung king natin ay nananatili. At siya yung king na kaya tayong i-guide, kaya tayong i-test from everything. We just need to humble down ourselves. We need to take off that prideful character that we have, 'di ba? Na tanggalin natin yung pagiging pagpuri natin sa sarili natin, kasi lahat ng to dahil kay Lord, 'di ba? Na baka yung kingdom natin di na natin napapansin. We're building our own kingdom, we are building our own ego, 'di ba? But God will crush that down if He noticed na hindi siya nakakabuti para sa iyo. Yun lang, I hope na meron tayong matutunan, makuha from that. And let's end this with a prayer. Hallelujah, Father God. Praise you, Panginoon, na nadakila ka namin, Lord God. Napasalamatan ka namin, Lord God, for guiding us up to this time, Lord God, na binigay niyo sa amin para ma-realize namin that we must not be full of ourselves, Panginoon.
na maging humble kami before you, Lord God. Dahil lahat ng mga bagay na ginagawa namin, lahat ng bagay na meron kami is dahil lamang sa iyo, Father God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin sinasadyang gawin, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga bagay na patuloy namin ginagawa, Father God. Kahit pa alam namin na mali na to, Father God, na minsan nagiging katulad kami ni King Belshazzar, Lord God, na nandyan na yung mga warnings, Lord God, lahat ng mga tips, Lord God, lahat ng mga lessons na binibigay sa amin, Lord God, binibigay mo sa amin, Lord God, binibigay ng mga person na ginagamit mo sa amin, Lord God, but nagpapatuloy pa rin kami, Father God, na gawin, Panginoon, yung bagay na alam na naming mali, Lord God. There are a lot of signs and warnings from you, Father God, but we are still clinging onto that sin, Lord God, onto that wrongdoings, Father God, na masyado naming ini-ignore, Lord God, kung ano man, Lord God, yung pinapakita mo sa amin. Lord God, patawarin mo kami, Lord God, dahil patuloy kami nagkakasala, Panginoon. Kaya, Lord God, humihingi kami, Lord God, ng patnubay, Lord God. Patuloy, huwag niyo kaming kasawaan, Lord God, na i-remind of what is right, Lord God. Huwag niyo kaming patuloy na, tulungan niyo kaming huwag magpatuloy, Father God, dun sa mga bagay na yun, Panginoon. Enlighten us, Lord God, with your light, Lord God. Light in our paths, Lord God, na ma-lead kami towards sa iyo, and not malid na hindi malid kami sa Lord God sa iba't ibang bagay, Lord God, na inihahain ng mundo, Father God. Patuloy mo kaming gabayan, Lord God, with our decisions, Lord God, in the making of our kingdom, Lord God, in the making of our plans, Lord God, sa aming future, Lord God. Patuloy na ikaw ang aming maging sentro, Lord God. Nasa aming pag-iisip, Lord God, at pagpaplano, Lord God. Ikaw, Lord God, ang aming plano, Lord God, ay nakatuon sa iyo, Lord God. Ikaw ang aming base, Lord God, sa aming pagpaplano, Father God. And Lord God, sa nation namin, Lord God, sa Pilipinas, Panginoon, I'm praying, Lord God, for the leaders, for the presidents, Lord God, for every senators, Lord God, vice presidents, leaders of our nation, Lord God, to realize, Lord God, that power is temporary, Lord God, that you are the most high, Lord God, you are the all-powerful God, Lord God, na kung ano man asamin nila, Lord God, ay temporary lamang. Kung ano man asamin nila, Lord God, ay para lamang to gain for their own, Lord God, na i-humble mo sila, Lord God. Let them realize na ang pagiging leader ng bansa ay hindi para sa sarili nila, Lord God, but para sa mga mamamayan, Lord God. Bawat corruption, Father God, ay nire-rebuke namin in the name of Jesus, Lord God. Every works of the enemy, Lord God, in Jesus' name, Lord God. I'm praying, Father God, na bawat krimen, Lord God, na nangyari sa bansang ito, Lord God, ang pagtaas ng cases, Lord God, ng mga crimes, Lord God, and everything, Lord God, na dito sa mundo, Lord God, dito sa bansang Pilipinas, Lord God, dahil sa bad governance, Lord God, ay I'm praying, Lord God, na manumbalik, Lord God, kung saan may kinakatakutan ng mga tao, not just the government, Lord God, but sa iyo, Lord God. Natatakot sila, Lord God, na makagawa ng pagkakasala, Lord God, because they are revering you, Father God. And Lord God, I'm praying for each family, Lord God. Strengthen us, Lord God, strengthen them, Lord God. Be the center of each family, Lord God. Not just in the CNF community, Lord God, but in every parts of this world, Panginoon, sa bawat nasyon, Lord God, in Jesus' name, Lord God. I'm praying, Lord God, ang bawat pamilya, Lord God, ay makilala ka, Lord God. Ikaw ang maging haligi, Lord God, ng bawat tahanan, Panginoon. Lord God, again, I'm praying for the nation, Lord God, for the whole world, Lord God, na let them realize, Lord God, yung ginagawa nilang kasamaan, na anumang pag-angat nila, ibababa mo sila, Father God. Lalo na kung nagpapakataas lamang sila for their own gains, Father God. Lord God, again, Lord God, I'm praying for the church, Lord God, for the expansion of the Church of the Living Faith, not just in yung physical church, Lord God, but also the relationship of each and every one of us to you, Panginoon. Na
bawat problems, Lord God, na nararanasan ng church, Lord God, is for our refining, for our strengthening, Lord God. I'm praying, Father God, in Jesus' name, Lord God, for every problems, Lord God, every temptations of the enemy, Lord God, ay binabasag na namin. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah, Lord God. Again, we thank you, Lord God. We thank you for this time, Lord God. We thank you for your goodness, Lord God. Continue to guide us, protect us, Lord God, for sa magdadaang linggo, Father God. Always remind us of your goodness, Lord God. Always remind us of what is good and what is right, Lord God. What is just, Jesus. Hallelujah, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ayun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat.